guys, good evening. Good evening guys. Mano yung natin guys, madilim. Madilim yung lights natin. Ang kikwento ko sa inyo guys, yung ako'y nag-teenager na. Ako'y nag-teenager na guys. Nung ako'y nag-teenager na guys, nakatira ako doon sa sa Malabon. Ay naku guys, nakakatakot na talaga yung mga lalaki doon guys. Nung ako'y nag-teenager, kaiba na kasi guys yung mga tingin ng mga lalaki sa akin dati. Lalo na nung umuwi na ako dun sa sa nanay-nanayan ko guys. Yung anak nun guys, tsaka yung yung asawa nun, may pagdanasa. Noong time kasi guys na yun, nagiging teenager na ako nun guys, nagsisimula na magdalaga guys. Ay nako guys, di na ako safe nun sa bahay. Natatakot na ako guys sa nararamdaman ko guys. Ako'y nag-teenager guys. Halos nga parang gusto kong magtago na lalo pag lumalabas ako ng labas. Lahat ng mga tambay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Tisoy naman. Saglit nga lang. Pakawala ko tong aso para magtae. Nangguguli. Ikaw? Ito na makapag-concentrate sa aking kinikwento. Pumasok ka agad pagkagaling mo sa labas. Para wag kang paluin sa labas. Ayaw matanggal. O sige, larga. Balik ka agad Hindi na ako makalabas ka. Nung time na guys, hindi na kami nagtitinda nun sa guys, sa simbahan kasi mahina na yung paninda. Humina na yung paninda kasi walang pasok. Malakas lang ang tinda namin doon pag may pasok. Kasi yung mga estudyante bakasyon nun. Pag simba lang ng tuwing linggo lang. Tsaka pag may Sabado, Linggo lang ang pwedeng magbenta. Doon mahina ang pag walang pasok. Tapos nagtrabaho na yung mag-asawa. Yung nanay-nanayan ko at tatay-tatayan ko, nagtrabaho na sila guys. Yun sa parang loan, yun ang trabaho nila. Parang recruiting sila ng mga mangungutang. Yan ang nila mag-asawa. Tapos ako lang nagtitira sa bahay kasi napasok sa school yung mga anak niyang apat yung anak niyon, lalaking 2 tapos 2 babae. Yung panganay lalaki, tapos pangalawa yung babae, pangatlo yung lalaking isa, pang-apat yung bunso nilang nasa elementary yun. Tapos nasa high school yung 3 guys. Sabi kasi nung nanay ko, sabi niya pag-aaralin ako, tapos sabi susunod na taon na lang purong ganun na lang kasi wala pa daw pera. Tapos guys, nasa school sila, biglang umuwi yung yung lalaki, yung kuya. Sabi ko, kuya bakit ka nandito? Wala, masama ang katawan ko kaya kumuwi, sabi niya. Hindi ako pumasok. Sabi niya, kuhanan mo ako ng tubig.
kinuhanan ko naman ng tubig guys, tapos nang nabigay ko na bigla sinarado niya yung ano guys, yung pintuan. Tapos na sinarado niya yung pintuan, bigla ba naman dinamba ng hayop guys, oh. Hanggang napahiga niya na ako sa talapag. Tapos guys, naka-short lang ako nung guys. Tapos naramdaman ko yung ahas niya guys, nasa hita ko, ang lamig. Lalo ako nag-hysterical guys, nagwawala ako. Ano yung bibig ko na tinakpan niya. Tapos sabi nung lula sa taas, ano nangyayari dyan? Wala, sabi niya na ano lang, may natumba lang. Tapos nung ano guys, nakawala ako sa kanya dahil di ako makaano, kinagat ko siya sa balikat guys. Dito niya, kinagat ko siya ng maidiin na baliin. Tapos nung nakagat ko siya, as magdugo yun kagat ko siya, nakawala ako guys. Tapos binuksan ko yung pintuan, nagtatakbo ako, hindi ko alam po saan ako napunta. Tumakbo ko ng tumakbo guys, ng tumakbo. Tapos naging ano na siya, hapon na, natanghali pa lang yun eh. Tapos naging hapon na, gutom na nga ako, di pa ako nakain nung guys eh. Tapos ko lang maglaba yun. Tapos habang naglalaba ako, nagbabantay ako ng tindahan. Tapos nag-is-is ako ng mga kaldero. Talagang ang dungis-dungis ko guys nung oras na yun. Di pa ako naliligo. Tapos ang buko parang nanlagkit-lagkit na sa ano. Tapos guys, tumakbo ako ng tumakbo guys. Nakalabas ako. Ang tagal kong tumakbo ng tumakbo yun. Ilang oras akong tumakbo. Di ko alam kung saan ako sumuot nung panahon na yun. Tapos nakadan ako guys na sa ano, na simbahan ng Santo Niño. Pesta yun doon sa lugar na yun guys, sa pinuntan ko. Tapos nagpasok ako doon, nagdasal ako. Sabi ko, Panginoon, kayo na pong bahala sa akin, huwag niyo po akong pabayaan. Tapos nakarating naman ako ulit doon sa isang simbahan guys, sa kakalahad ko. So may ano naman yun, sa may ano ba yun, Santo Niño. Tapos yung sumunod, San Roque. Doon na ako punta sa simbahan na yun. Alam ba, na ang pabalik-balik doon sa dalawang simbahan. May pesta yun sa lugar na yun nung dumating ako doon guys eh. Sa Nabotas na yun napuntahan ko guys. Tapos guys, gabing-gabi na guys, nagugutom na ako, tsaka inaantok na ako guys eh. Sabi ko lang kay Lord, siya na bahala sa akin. May bali pala 3 simbahan yung pinunta ko. San Jose, Santo Niño, sa San Roque. Yung San Roque at Santo Niño, pabalik-balik guys, kasi malapit lang yung dalawang yun. Tapos guys, nung ano na guys, sabi ko kay God, antok na talaga ako, di ko alam kung saan matutulog. Naupo nga ako doon sa may gate doon eh. Tapos may ano, simento na ano, siguro mga alas 12 na ng gabi yun eh. Nagpray muna ako, sabi ko, God, kayo na pong bahala sa akin, huwag mo akong pabayaan. Tapos naglakas loob ako, nagpara akong tri-bike. Sabi, saan pupunta? Kuya, pwede po ba sumama sa inyo kahit ngayong gabi lang, makitulog lang po ako. Sabi ko ganyan sa kuya. Sabi niya, hindi pwede, magagalit yung asawa ko, silosa pa naman yun, baka sabihin babae kita. Pero di pa rin ako iniwan. Sige, hala pala, sumakay ka rito at doon sa kaibigan ko. Tapos yun, hininto niya doon sa may Camacho yun, may may lechona ng manok. Sabi niya doon sa lalaking kasama niya din mag tri-bike yung yun, di pa jack yung mga tricycle dati doon sa kasi laging baha. Sabi, uy Radi, isama mo nga to sa inyo at gusto sumama sa akin. Alam mo na si ate Tess mo, silosa yun eh. Sabi niya, sabi noon si Alan yung pangalan,
Yung una kong pinaras. Sige pala, alika na sauna. Tapos maglakad kami sa loob. May asawa na si Radim. Gusto ko yun, sabi. Tapos, nay. Tapos biglang lumabas yung nanay niya. Oh, bakit? Nagtanan ka na? Hindi, sabi niya. Makitulog daw to ng isang gabi kasi gustong sumama kay Kuya Alan. Sabi niya ganyan. O sige, patuloyin man dito. Sabi, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa nga po eh. Sige, halika, umakyat ka muna dito sa taas, sabi niya. At sinagsandukan ako ng kanin tsaka ulam, tapos pinagtimpla ko ng kape. Talagang gutom na gutom ako guys. Ang subo ko talaga sunod-sunod, sabi niya. Oo, dahan-dahan lang, sabi ng nanay niya. Ay, wala ka na, wala naman ikaw kaagaw pa. Sa'yo laban lahat yung pagkain na yan. Hindi po, sabi ko, pasensya, gutom na talaga ako. Sabi ko, galing. Naglayas ka, no? Sabi ko, ho. Sabi ko, may alam po ba kayong naghahanap ng kasambahay? Kasi po, sabi ko, naglayas po ako. Ay, oo, tama-tama. Bukas, papakilala kita kay Lilit. Sabi ko yan. Sabi niya, dito ka na lang matulog sa sopa. Sabi niya. Kasi di na kayo kakasya ng mga anak ko dyan. Sabi ko, okay lang po. Tapos natulog ako, nakadapa. Talagang paghiga ko, talagang tulog ako talaga guys. Kasi nga, pagod ako. Tumakbo guys. Tapos yan guys. Paggising ko sa umaga, pinagtimpla na ako ng kape tsaka ng tinapay. Sabi niya, maghilawas ka na doon sa baba para ipakilala na kita kay Lilit. Sabi ko, te, marami pong salamat, te. Sabi niya, oo, sige. Kamag-alala, sabi niya. Tapos nung pagka-almusal ko, sabi niya, ito, naghahanap siya ng matitirahan, naglayas. Di ba kailangan nang babantay kay sa anak ko? Oo, tama-tama. Para pag naghatid ako sa mga anak ko, may maiwan kay Charis, sabi. Tapos, pinaghanapan ako ng mga damit. Sabi niya, maligo ka na sa loob sa CR doon. Sabi niya, ganito lang ang sasahurin mo kasi bago ka pa lang, pero tataas naman yung sahod mo. Sabi ko, okay lang po, kahit magkano, basta malaga may matuluyan ako. Tapos nakaligo na ako guys. Lang mga lalaki nagpuntahan doon sa sabi nila, ate, kalala nyo naman na kami sa Diwata dyan sa bahay nyo. Gago kayo, ang bata-bata pa yan. Sayang ganyan. Sabi niya, may Diwata palang nakatira sa inyo. Nakaligo ako guys. Tapos nakasuklay ako. Tapos yun, sabi nila, ang ganda mo pala. Sabi ko, oo, hindi naman po. Tapos yun, yung pera ko doon guys, binibilihan ako ng mga gamit, mga damit, mga alahas, lahat ng usong damit binili sa akin nun. Tapos pag nagbibingo sila guys, sabi niyang ganyan, buti pa magtrabaho ka doon sa kaibigan ko, kala Cynthia. Tapos mamlansya, ayaw ko nanood ka magbingo sa amin, sabi niya. Sabi ko, opo, sige. Pag alas 3, napunta naman ako doon kay Ate Cynthia sa kaibigan niya. Tapos sabi naman ng kaibigan niya, so kapatid ko, nangangailangan din siya ng maglinis, maglaba, magplantya. O sige po, kako. Kaya yun, araw-araw ko guys, naglalabada. Ay, yung araw-araw ako may sahod doon sa mga tao yung magplantya, maglabada, maglinis. Tapos doon naman kay Ate Lynn sa kapatid niya, kinsinas, katapusan naman din ang sahod ko nun guys. Maglaba, maglinis, magplantya din guys. Ang dami kong pera nung ako'y dalaga guys. Kaya yung mga gamit ko guys talagang mamahalin eh. Tapos guys, marami din akong kaibigan dating bakla. Lagi nilang inaayos yung buhok ko guys. Tapos may mga kaibigan din akong dentista.
lagi naman nilang inaayos yung ano ko, ngipin, tsaka retainer. Ako ang nag-model ng mga retainer. Iba-ibang ginagawa niya. Pag nakita nila yung nasa ngipin ko guys, saan ka nagpagawa niyan? Sabi ko doon sa kaibigan ko. Tapos magpapagawa sila. Tapos marami na siyang customer. Dahil sa pagmamodel ko ng mga retainer niyang ginagawa sa akin. Dati guys, yung ngipin ko may gold 2. Kaso nga lang guys, nung panahon na yun guys, bibitit pa yung ngipin ko. Kaya tanggal din sa 2 kong ngipin sa harap. Maganda dati ang mga ngipin ko guys. Parang postiso, pantay-pantay. Nasira lang tong ngipin ko guys kasi kain ko ng bigas ng anak ko sa bunso ko kay Angel. Para daw ako yung nanay ko eh. Ganon din daw yung sabi ng kuya ko eh. Kaya nang kain ng bigas. Kaya guys, nung nag-teenager ako guys, ang daming manyakis, matanda, bata, binata, may asawa. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko nung panahon na yun guys. Kala ko guys, nung nakatira ako doon, safety na ako guys. Hindi rin pala guys. Tapos nanligaw sa akin si Eric guys. Kita ko si Eric. Doon kasi yung tatay niya nakatira sa tabing bahay namin. Pag tungaw kong ganyan, nakulat ako may kakaibang nilalang. Kaya yung itsura niyang lalaki. Ang tangos-tangos ng ilong tapos payatot tapos mahaba ang buhok. O tangos ang ilong na basta kaiba yung itsura niya sa mga kalalakihan doon sa amin sa Manila. Kaya na-curious ako. Nagpa-charming ako guys. Punta ako sa labas. Kunwari bibili ako. Tapos bumaba din siya ng bahay nila. Sinundan ako, sabi niya. Saan pupunta? Ako bibili ako. Sa pasok ako ng paltok. Sawa siya. Sabi niya, ano pangalan mo? Sa Lourdes. Ikaw? Sabi niya, Eric. Bakit ngayon lang yata kita? Taga Olongapo, Subic. Sa Subic ako nakatira. Malayo baka ako yun? Sabi niya, oo. Sabi niya, malayo yun. Tapos yun, nagpustahan na kami ng mga niya, pinsan niya. Pag nanalo ko, blowout nila ako sa Gotesco Grand Central, guys. Doon kami mamasyal lagi nung dati, nung mga dalaga. May mga bata ako kami. Sa Gotesco Grand Central. Kasi ang daming artista doon guys. Daming artista. Dati yung wallet namin, paramihan kami ng picture natitiklop na ganyan. Yung mga picture. Dati uso na yun The Gopings. Paramihan kami. Tapos yun si Soren Gaspi. Yung picture namin sa wallet namin. Iba-iba. Tapos guys, nagligaw na si Eric Sain. Bibigyan niya ako guys ng mga card. Tuwang-tuwa naman ako guys. Tapos yun, sabi niya ganyan. Uwi na ako, sabi niya. Tapos nung tagal-tagal niya dumating, bumalik. Tapos nung bumalik siya guys, nagprat na ako nun guys. Pumasok na rin ako ng fraternity guys. Yung pagpasok ko ng fraternity, para may protection na lang ako guys. Kasi parang ang dami ng manyakis guys. Noong time na nag-fraternity ako guys, natakot na yung lumapit yung mga manyakis guys. Pero yung sa tinitirahan ko guys, talaga natatakot din ako. Sa tiyuhin niya tsaka dun sa asawa niya. Kaya mas mabuti na nung pumunta ulit si Eric yun. Sabi niya, pag di ka sumama sa akin, hindi na ako babalik. Kaya sabi ko, sige pala, mamayang gabi. Kaya inabot ko yung mga gamit ko sa kanya guys.
Sabi niya, wag, kahit ilang peraso lang damit dalin mo. Nilagay, inabot ko sa bintana. Tapos guys, abutan kami sa bintana kasi pag nagkadungaw kami parehas sa kabilang bintana. Nagay niya na sa bag. Anong oras? Sabi ko mga alas 8. Sige, abangan na kita doon. Sabi ganyan. Tapos yung guys, nag-birthday ako ng 17 yun. Ilan days no, nag-birthday ako, dumating siya. Tapos sabi niya, sumama na ako sa kanya dahil di na siya babalik. Kasi nga, nagtatrabaho sa Pelseco. Taga-tiktik ng barko ng Kalawang. Tapos yun ang trabaho niya. Tapos yun, naglaba daw kala Ate Len. Ang tagal-tagal ko matapos. Nainip na kako yung kasahan, naghihintay sa akin. Tapos nung minadali ko na siyang isampay lahat, nung nasampay ko, nagpaalam na ako, kinuha ko yung sahod ko. Tapos yun, sabi ko, kanina ka ba? Sabi niya, mahalabubusan, mataan na tayo ng last trip. Tapos yun, doon dalan mo tayo kay Chupulo, magpalit ka ng damit. Kasi naka-short lang ako nun guys. Pinagsuot niya ng pantalon tsaka ng t-shirt. Tapos nagbiyahe kami, hating gabi na kami dumating dito sa Subic, sa Olongapo. Tapos sumakay pa kami ng jeep. Tapos nung dumating ako dyan guys, sabi nung kumain na ba kayo? Sabi nung nanay niya. Sabi niya, hindi pa po. Sinandukan kami. Tapos nung guys, yung kwarto niya doon, kasama niya dati yung kapatid niyang si Hisil. Magkabilaan silang kama dito sa kabila naman dito. Sabi ko, parang naaasiwa ako dito matulog. Sabi ko ganyan. Sabi mo na lang sa nanay mo, doon tayo sa likod, sa kusina. Kasi yung bahay nila dati guys, dumating ako doon guys, kalahati lang yung bahay dyan, yung buo. Tapos yung kusina nila, guys, puro yero. Tapos yung pintuan pagpasok, pintuan ng takip ng rep. Sabi ko, saan tayo papasok? Sa rep? Ganyan sa kanya. Sa rep yung bahay yun. Mukhang rep yung bahay. Tapos yung nila, banggirahan. Yung yung hugasan. Yung kawayan-kawayanan. Tapos nung sabi nung gumising na kami ng umaga, bakit may bata dyan? Sabi nung bayanan kong lalaki, naku, baka taybas ka yan, mabitay ka yan. Sabi nga, ang bata yan, dalawa dito. Sabi niya, huwag ka muna lalabas ha. Sabi niya sa akin, hindi po. Baka hanapin yan, makulong ka pa. Sabi ko, wala na po akong magulang. Mas mabuti na dito lang muna sa loob ng bahay, huwag ka lalabas. Ako, sabi ko kay Eric, ayoko dito sa kwarto dito. Sabi ko, tapos sinabi niya kay nanay niya, doon may simentado pa yun. Tapos, pinalagyan ng makapraso lawanit ng biyanan ko. Tapos, kortina yun ng pintuan namin. Tapos yung aso at pusa lang kasama ko pag nagpasok sa trabaho. Tapos yung sa side kami dati natutulog guys, ang lalaki ng mga yabag, parang higante. Parang yung sa compound guys, may bahay ng engkanto. May mga tikbalang at kapre. Ang laki na yabag. Sabi ko, uy Eric, may sabi niya, si kuya lang yun. Sa kung hindi yan, paa ng tao. Ibang klaseng paa. Wag sa sahig ka natulog guys. Marami kang maririnig doon sa ilalim ng lupa. Yabag, katakot talaga guys. Nung pa naman guys, pinag-aralan ko ang pakiramdam ko. Malakas yung pakiramdam ko dati guys. Pinag-aaralan ko yung mga kung saan banda nag-iingay, yung mga yabag, tsaka yung aura ng tao. Ramdam ko kung meron presensya sa tabi.
Thank you for my watching. I love you. Susunod na lang guys kasi inaantok na talaga ako guys. Bye. I love you.